Nagpetisyon na rin sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga blogger kontra Cybercrime Prevention Act. Natukoy naman ng NBI ang Internet Protocol address ng mga responsable sa panghahack sa ilang website ng gobyerno. Saksi si Jam Sisante. Tayo pa naman ang social media capital, pero itong si Mr. Aquino nag-declare ng virtual martial law. Yan na raw ang nararanasan ng bansa sa pagkakaaproba sa Cybercrime Prevention Act. Ayon sa 18 blogger na naghain ng 10 petisyon laban sa kontrobersyal na batas. Tulad ng mga naunang grupo, tinutulan nila ang probisyon ng batas laban sa online libel at ang mas mataas na parusa rito kumpara sa revised penal code. Gayon din ang propisyon na nagpaparusa sa mga tumutulong sa pagsagawa ng cybercrimes na ayon sa ilan ay pwedeng i-apply sa mga retweet, repost o shares. Magdudulot ito ng chilling effect sa mga kababayan natin at hindi na magiging ganun kalaya. Patuloy po ang malayang pamamahayag po ng ating mga netizens. Patuloy ang malayang pamamahayag po ng ating media. Patuloy po ang puri at kritisismo sa ating gobyerno. Lahat po ay malaya po. So, hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng martial law. Kahapon ay sinabi na ni Senador Edgardo Angara na balak niya maghain ng panukalang amyenda sa batas para ipantay ang parusa ng online libel sa parusang nakasaad sa revised penal code. Ngayon, sinabi niyang aamyandahan na rin ang probisyong nagbigay kapangyarihan sa Department of Justice na mangharang ng access sa computer data. Aminado si Angara na kailangan ng court order bago ito magawa ng DOJ. Sa Lunes niya ihahain ang panukalang amyenda. Personally, I would recommend that we ask the Secretary of Justice when promulgating the rules and regulations to suspend the exercise of this power in the meantime before the Supreme Court, either before the Supreme Court decides on this particular issue or the Congress passes the amendatory law. Patuloy naman ang pag-hack sa ilang government website. Tinangka rin daw targetin kaya bumagal ang Project NOAA website ng DOST na nagbibigay impormasyon pa naman kaugnay ng masamang panahon. Habang nakikipag-away ka doon sa mga gustong pumasok, no, kailangan putulin mo yung mga communication lines, no, para ma-secure yung pakikipag-away mo. Pero yung mga programmers natin, mga engineers natin sa DOST ay alerto kahit madaling araw. Itinanggi naman ng Anonymous Philippines na sila ang nasa likod nito dahil alam daw nilang ikapapahamak ito ng ating mga kababayan. Pero dahil ang grupo ang umaming nasa likod ng unang pangahak sa ilang website ng gobyerno kasama ang website ng Pangulo, na-trace na ng NBI ang kanilang Internet Protocol address na nagsasaad ng data source. Natunton umano ito sa mga computer sa Las Piñas, Pasig at Makati. Bilang pagsunod po sa direktiba ng ating Secretary of Justice, ang NBI po ay patuloy na iniimbestigahan at tinutugis ang mga hacker na ito upang ma-identify natin sila at masampahan po sila ng karampatang mga kaso. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.